Sa aklat po ng ikalawang Samuel Kapitulo 11, ang talata po ay 1. At nangyari sa pagpihit ng taon, sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga likod na kasama niya at ang buong Israel, at kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. Pagpapala po sa mga atin sa waling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw muli ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Upang tayo po ay makapaglingkod sa kanyang banal at malinis na pangalan. Isang tawag natin ay hindi po masungit na panahon o hindi po bad weather. Isang challenging na weather. No? Challenging na weather. At isang kagalakan po sa atin, ganyan po sa amin personally, sa akin po, na bagaman nagigising-gising dahil sa biglang bugso ng ulan, parang pakiramdam ko, babaha na naman doon sa tulay. Pero ang galing po ngayon, kahit mas matindi yung buhos ngayon, hindi man lang umapaw. Para tayo, maganda-ganda yung natin, mood natin sa umaga. Purihin ng Panginoon sa patnubay po ng ating mahal na Panginoon. Isa rin po pagpasalamat po ng inyong lingkod na personally, papasalamat rin po ako. Pagkat wala pa po yung panahon ng pagpasalamat. Yung patuloy po na nakakauwi po ako ng ligtas sa tuwing binabagyo po yung naka-e-bike po, binabagyo. Salamat po, salamat sa Panginoon, nakakauwi po ako talaga ng ligtas. Buong puso kong pinagpapasalamat sa Panginoon, nakakauwi po talaga ako ng ligtas. Kasi talagang may kaba, pero normal naman yun kasi tao ka eh. Pero alam mo, pinapatubayan ka ng Panginoon na makatayo po ako sa inyong harapan at makapaglingkod muli po mga kapatid. Sa ating lahat, purihin ng Panginoon na tayo dinala niya ng ligtas, taglay ang kagalakan at ang ating pong pagnanais na makapakinig ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay pagpapatuloy muli ng ating Bible series mula sa ikalawang Samuel chapter 11. Ayan. Atin pong napag-aralan ng nakaraan, dalawang chapter muna ang ating i-review. Chapter 9 and chapter 10, isa po ang tema po nun, yung Hesed o yung kagandahang loob ng Diyos na ipinakita ng kagandahang loob ni David. Sa 9 kay Mephibosheth, sa chapter 10 kay Hanun. Si Mephibosheth nagpaunlak sa imbitasyon ng Panginoon, si Hanun nakinig sa payong masama ng kanyang mga kasamahan, kaya napahamak po yung kanilang bansa. So, dalawang klase ng tao sa tinatawag natin na pagtanggap o reaksyon sa kagandahang loob ng Diyos. Isang nagpapaunlak at isang hindi. Pero isa po ang makikita natin dito sa chapter 10 na binanggit po natin nung huli tayong nagbigay po ng pag-aaral. Sabi po dito sa chapter 10, sa mga huling talata, gusto na lang po natin dito sa 11. Yan, tignan na lang, sa lang po, verse 1 ng chapter 11. Sabi po doon, si David ay laging kasama sa aktual na pakikipaglaban. Natatandaan niyo po yan, sabi ko, i-take note niyo. Lagi po siyang kasama sa mga pakikipaglaban ng Israel. Pero pagdating po dito, mapapansin niyo yung talata, ang sabi, ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. Yan po yung pinaka ugat kung ano po ang nangyayari. Bakit po nagkaganito? Ano po ang mangyayari? Ano ang magiging bunga ng ganitong pangyayari? Ito pong chapter 11 ay 11 and 12 ay bahagi po ng second season, parang Netflix na. Ang first season po kasi nito is chapter 1 to chapter 10. Ito po yung David's triumph o pagtatagumpay ni David. Season 2, chapter 11 and chapter 12, mga pagkakasala ni David. Season 3, chapter 13 onwards, yun naman po yung mga pagsubok o trials ni David. Yung pagkakasala, ang English po niyan, transgressions. So, triumphs, transgressions, and trials. Pagsubok, pagkakasala, pagtatagumpay, pagkakasala, at pagsubok. So dito po, chapter 11 and chapter 12, sikat na sikat po ito kahit po sa ang mga pangkat ng pananampalataya, kahit Sunday school, napapag-aralan po ito.
Sa chapter 11 and 12, dito yung pagkakataon na nagkasala si David kay sino yung babae? Si Bathsheba. Ano po ang nangyari dito? Bakit nagkasala si David? Ano ang naging kinahantungan ng pagkakasala ni David? Ano ang matututunan natin sa dalawang kapitulo na ito? Susubukan po natin itawid hanggang chapter 2 o chapter 12. Ang pamagat po nito, mga kapatid, God's lessons from David's transgressions. Ito po kasi chapter 11, sa totoo lang, pag tinalakay po ito, puro negative po ito. Puro negative talaga ang pagkakasala negative. Puro negative talaga ang nangyari dito dahil sa pagkakasala ni David. Kaya, ang tanong, bakit puro ganon? Samantalang alam natin si David is a man after God's own heart. Si David, puro pagtatagumpay. Sa chapter 7, sabi sa kanya inihula sa ang kanya darating yung binhi na nagiging tagapagligtas o magiging hari ng mga hari o yung forever king. Si David, yung laging pinapatnubayan ng Panginoon, pinili na hindi si Saul ang pinili, si David, tapos magkakasala siya ng ganito. Pangalawa, anong klaseng pagkakasala ang ginawa dito ni David? Usually, ginagamit din ito ng iba't ibang pangkat ng pananampalataya upang bigyang diin o bigyang laya ang kanilang ginagawang maling paniniwala na okay lang naman palang gawin to, patatawarin naman pala ng Panginoon. So bago natin talakay itong chapter 11, mga kapatid, lilinawin natin. Sabi po doon sa talata sa Bagong Tipan, lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala at pagsaway, sa ikasasakdal, o sa ikatututo na nasa katwiran. Meron tayong matututunan sa bawat salita ng Panginoon sa banal na kasulatan, kahit ito'y sa Lumang Tipan. Bakit ito naisulat? Gusto ng Panginoon, meron tayong matutunan mula doon sa pagkakasala ni David. Ano ang matututunan natin doon? Hindi para i-repeat yung kanyang ginawang kasalanan. Kasi ang ibang tumatalakay po nito, lalo na sa ibang pangkat ng pananampalataya, pwede naman pala bakit si David? Ganun po yung nangyayari po doon. Ngayon, sa pagkakasala, nagkakaroon po ng tanong, dahil ito po ay may malaking tuksong dumating kay David, bago po talakayin, magbibigay muna po ako ng talata po sa Bagong Tipan na babalik-balikan natin pamaya't-maya. Sa aklat po ng unang Korinto, ang talata po ay Gis 1. Maglalagay muna po ako ng background. Ito po yung panahon na ang Israel ay nakaalis na sa Ehipto sa pagkaalipin at pakiramdam na nila ay ang Panginoon ay laging nakapatubay sa kanila. Malakas sila, hindi sila matatalo. Pero nagkaroon po sila ng pagkakasala. Ang sabi dito, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo malaman nang ang ating mga magulang ay napasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Lahat ay nagsikain ng pagkain ding ayon sa Espiritu. Lahat ay nagsiinom ng isang inumin ayon din sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Dahil meron nga, di ba? Meron mga ibinuwal. Tingnan niyo po ito, verse 6. Ang mga bagay nga ito'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama gaya naman nila na nagsipagnasa. So, ano ibig sabihin? Yung mga history na nangyayari po sa Lumang Tipan, naging halimbawa sa atin upang huwag na natin gawin yung mga ginawa nila na pagkakasala. Ni huwag naman tayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang magsikain at magsinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag man tayong makiapid, gaya ng ilan sa kanila na nakiapid, at nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din nating tuksohin ng Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa magitan ng mga ahas. Diba? Tinukso nila ang Panginoon, ginamitan sila ng ahas, tapos
Kung sino yung titingin sa ginawa ni Moises na ahas, mabubuhay. Naalala niyo po yung pag-aaral na yon? Ni huwag kayong mga bulong-bulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulong-bulungan, na nangapahamak sa magitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa, verse 11, take note. At pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na ang mga dinadnan ng katapusan ng mga panahon. So bakit naisulat yung mga kasaysayan? Para maging example sa atin. Para wag na natin gawin yung mga halimbawang nagawa nila na pagkakasala sa Panginoon. Kaya po, nailagay yung verse 12. Ano yung verse 12 nito? Ito, ginagamit po ng iba itong mga pananampalataya. Yung iba, ginagamit pang memory verse para magpatama sa kapwa eh. Sabi, kaya ang may akalang siya inakatayo, mag-ingat ka baka mabuwal. Minsan may gumagamit ng verse na nagpapatama eh. O kala mo malakas ka na, mag-ingat ka, baka mabuwal ka. Hindi po ganun ang ano nun. Ang ibig sabihin nito, kagaya ng Israel, akala nila matatag na sila, pero sila'y nagkasala at nangabuwal. Huwag kayong maging gaya nun. So pag kayo ay naging malakas sa pananampalataya, huwag kang magmamalaki sa pananampalataya o sa Panginoon. Baka ikay mabuwal. So hindi mo siya gagamitin na pang patama sa kapwa. Pang sarili po iyan. Pero sa verse 13, mayroong pinayo ang Panginoon, na ito babalikan din natin mamaya. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tama po ba mga kapatid? Datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Panginoon hindi magtutukso, kundi tutulong sa atin sa panahon na mayroong tukso para mailagan natin yon. Ngayon may tanong. Sa pagkakasala ni David, na siya'y nagkasala kay Bathsheba, tinulungan ba siya ng Panginoon na makaiwas sa tukso? Ano ang ginawang turo ng Panginoon upang mailagan niya yung tukso sa panahon na siya'y tuksuhin o matukso kay Bathsheba? Meron po ba kayo nababasa dito sa chapter 11? Ngayon, tatalakayin na po natin yung chapter 11 ng ikalawang Samuel. Pakilagay na po ulit. Verse 1 ulit. At nangyari pagpihit ng panahon, yung chapter 10 and chapter 11 po, ang distansya ng panahon po nito ay hindi po buwan o araw. Ito po ay nasa 15 to 20 years. Si David po ay marami ng pagtatagumpay na nagawa sa kanyang pagiging hari sa Israel. Sa kanyang paghahari, bawat laban na puntahan niya, panalo. Bawat kalaban, tinatalo. Alam niya ang patnubay ng Panginoon na sa kanya. Pero may pangyayari sa buhay niya dito sa chapter 11 after 15 to 20 years. So kung siya ay naghari ng 30 years old, tapos 3 years, tapos naging 33 siya. So after 15 to 20 years, pagpalagay natin 50 years old siya nito, more or less. Ang nangyari kay David ito, at kanilang nilup sa panahon ng paglabas ng mga hari, there is a season for war. So kung merong summer, spring, winter, and fall, ang best na panahon para sa pakikipaglaban ay yung spring. Bakit hindi pwede yung summer sa kanilang bansa? Armor mo bakal, sobrang init. Pag winter, ang mga karo mo ba, ang mga kabayo mo, pagka snow, makakasalakay? Hindi. Pag fall, lalong hindi pwede. Pag spring, tagsibol. So pwede na. Pagka kasing pag fall yung ulan, basta rin, hindi makakali mga karo mo, mahirap pakipaglaban. May panahon ng pakikipaglaban talaga, yung spring. Panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab at ang kanilang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel, at kanilang nilipol ang mga ni Amon at kinungkob sa Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. Si David hindi po sumama. Ano po ang nangyari kay David? Tingin niyo. Bakit hindi siya sumama?
Sa Elements of War, nangyayari po yan eh. Sa history, Elements of War, pag tingin mo, lagi ka ng panalo, kaya nyo na yan. Kampante, complacent, sobrang relax na yun. Tingnan nyo, katunayan, verse 2. At nangyari sa kinahapunan, na si David ay bumangon sa kanyang higaan, labanan. Anong oras bumangon si David? Kinahapunan. Tama ba gawin ng isang hari ito? Mga bataan mo, nakikipaglaban, ikaw hari, nasaan ka? Sa higaan. Oh. At lumakad sa bubungan ng bahay-hari. At mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo. At ang babae ay totoong napakagandang masdan. Yan. Yung Greek word na ginamit po dito sa napakagandang masdan, mga kapatid, ay Tobat Mare Meod. Ibig sabihin ng Tobat Mare Meod, napakaganda. Ito po ay 5 beses lamang po nagamit sa Biblia. Meron po itong 5 babae na pinapagbigyan. Sino po yung mga babae na yon? Si Bathsheba, si Sarah, si Rebecca, si Raquel, at si Reina Esther. Sabihin, pag nabigyan ka ng ganung word, napakaganda. Hindi basta maganda to. No? Napakaganda. Tobat Mare Meod. Mare. Kaya ngayon may mga pangalan, Marie, Maria. Ano ibig sabihin ng Maria? Maganda. Yun. Marie, Maria, Mare. Ang spelling ng Mare, M-A-R, tapos ganyan, tapos E-H. Mare. Yan. Tobat Mare Meod. Napakaganda. At nagsugo si David at napasiya sa tungkol sa babae at sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Uriah na Heteo? So si David nagsugo. Sabi nung isa sa kanya, David, hindi ba yan si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Uriah? Uriah. Lalaki po yun ha. Yung iba naman banggit, Uriah. U-R-I-A. Tama ba? Nakalagay po dyan. Verse 3. Uriah. Yung Eliam, na tatay niya, sa ibang aklat nakalagay po, Amiel. El, Diyos, mga tao, God of the people, yun ang pangalan ng Eliam. Yung Uriah, ito yung si Bathsheba, asawa ni Uriah. Ur is light or flame, ganon, liwanag. Tapos yung Yah is Diyos, di ba? Kaya nga Yahweh, Yah. So, flame of God or light of God, kaya Uriah. Yan mga ibig sabihin ng mga pangalan eh. No? Dagdag trivia na lang po sa inyo. Hindi ba ito si Bathsheba? Ano ibig sabihin ng salitang Bathsheba? Ito yung nalilimutan. Yung Bat, anak na babae. Tapos yung Sheba ay dalawa ibig sabihin, pwedeng 7 or oath. So anak na babae ng kasunduan o anak na babae ng 7. Parang ganun, Bathsheba. Kasi yung Bat, babae po yun. O Bet. Bathsheba, Betsheba. Tingnan nyo ito mga kapatid. Sa talatang 3, nakikita nyo ba dito yung paraan ng pag-ilag na tinuturo ng Panginoon para hindi siya matukso kay Bathsheba? Nakikita nyo rito? Ulitin natin ha. Si David hindi sumama doon sa pakikipaglaban. Hapon na bumangon. Ano matututunan nyo doon? Dapat sumama siya. Magkakasala ka kapag wala ka doon. Oh. So pag meron kang gampanin, dapat nandoon ka. Eh wala siya. Pag wala ka doon, may panahon na pagkakataong magkakasala ka. Ngayon, verse 2, ang sabi po doon sa talata, nakita at kanyang nakita, yung glance, masama ba yun? Nakasakay ka sa jeep, may nakita ka, o duman sa mata mo. Hindi, di ba? Sumunod, may nasdan. Yun ang problema. Okay lang yung makita mo eh. Pero yung pagmasdan mo pa, glaze, magkaiba po yun. Problema yun. Doon papasok yung ng mata. Yung nasa. Ang problema, napasiyasat pa siya.
So ang pagkakasala mga kapatid, kagaya sa Santiago 1:15 o 17, ang sa kahalayan, ang pagkakasala pag naipaglihi, namumunga ng kasalanan, namumunga ng kamatayan. Una, nakita lang. Tapos, minasdan, napasiyasat. Oo. Yun ang problema. Paano tinulungan ng Panginoon si David para hindi siya magkasala kay Bathsheba? Tingnan niyo po itong verse na ito. Sabi, nung isa, gumamit ang Panginoon ng isang tao, lumapit kay David para sabihin, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Uriah? O kapatid na Lester, asan doon yung paalala ng Panginoon? Tama. This could be some other's wife. This could be some other's daughter. Huwag mong gagalawin yan, huwag mong pagnasaan yan. Anak yan ng isang tao. Asawa yan ng iba. Huwag yan. Diba? Stop. Pinaalala na yun. Oh. So ang Panginoon nagbibigay ng paalala sa iyo. Minsan ganito sa atin eh. Minsan naiwan mo nyo ba yung susi nyo sa bahay? Paalis na kayo, babalik kayo ng bahay. Pagka nangyari po yun, tigil muna kayo saglit bago kayo lumabas ulit. Baka ang Panginoon tumutulong sa inyo, baka may kapahamakan doon, pinabalik ka para magstay ka lang muna. Minsan, isipin niyo yung mga ganung bagay. Oh, may nangyari. Relax, baka may paalala Panginoon. Naalala ko kapatid na Rani dati, nung may nangyari sa buhay, sabi niya, mukhang pinapalo na talaga ako ng Panginoon, manunumbalit na ako. Natatandaan mo yun? Pag may ganun ng Panginoon, be attentive. Ang Panginoon, maraming sinasabi sa atin, pero yun para sa atin. Ano yun? Isipin niyo maigi yun. Ito, napakagandang talata nito. Hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam? Father niya to. Na asawa ni Uriah. Di ba? Verse 4. At nagsugo, at si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya. Verse 4. Lumaki na yung kasalanan niya. Nakita, minasdan, napasiyasat at kinuha. So, problema lang ni David po ito. Kinuha siya. At siya'y pumaroon at kanyang silipingan siya sapagkat siya'y malinis na sa kanyang karumihan at siya'y bumalik sa kanyang bahay. So tapos na yung kanyang period. So may pagkakataon na to na pwede nang baka fertile na to, ganun po yan yan. Tapos na yung kanyang karumihan eh. At ang babae ay naglihi at siya'y nagsugo at nasa isay kay David at sabi, ako'y buntis. At nagsugo si David kay Joab at sinabi, suguin mo sa akin si Uriah na Hetayo at sinugo ni Joab si Uriah kay David. So sabi babae, buntis na siya. Sabi, ako'y buntis, sabi ni David. Suguin mo si Uriah, yung asawa. Ano kaya balak ni David? Bakit kinuha si Uriah? At nang si Uriah ay dumating sa kanya, tinanong ni David kung paano ang tayo ng Joab at kung paano ang kalagayan ng bayan at kung paano ang tayo ng pagbabaka. Ano ang sitwasyon ng pagbabaka? At sinabi ni David kay Uriah, babain mo ang iyong bahay at iyong hugasan ng iyong mga paa at umalis si Uriah sa bahay ng hari at sumunod sa kanya ang isang pagkain na mula sa hari. So ano ang sabi? Uriah, anong kalagayan ng bayan, pakipaglaban? Okay naman po, okay naman. Ganyan. Umuwi ka, babain mo yung bahay, maghugas ka ng paa. Kumbaga sa atin, maligo ka, mag-ayos ka. Sa bahay mo. Sumunod si pero lumabas siya, pero anong nangyari? Verse 9. Ngunit natulog si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari na kasama ng lahat ng mga lingkod ng kanyang Panginoon na hindi binaba ang kanyang bahay. Sumunod siya kay David na umalis sa harap niya, pero hindi siya pumunta sa bahay niya. Pumunta lang siya, kung ito yung bahay ng hari, diyan lang sa pinto ng hari, doon lang nagpunta si Uriah. At sinabi ni Uriah kay David, ang kaban ng Israel at ang Huda at ang mga tolda at ang aking Panginoon na si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nahahantong na luwal sa parang. Yayaon ba ako sa aking bahay upang kumain at upang uminom at upang sumiping sa aking asawa? Buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi ko gagawin ang bagay na ito. Merong integrity ko si Uriah. Ang gusto kasi ni David ganito, si Bathsheba nabuntis niya. David, umuwi ka sa asawa mo, kung umuwi siya at kahit hindi magsimping pwede nang sabihin ng mga tao, kaya nabuntis si Bathsheba kasi si Uriah yun. Di ba? Sasakto yun. So si David, instead na harapin niya o magkaroon siya ng accountability, na tanggapin niyang nagkasala siya, gagawa siya ng pagtatakip sa kanyang sariling kasalanan. Anong ginawa niya? Yung legal to, yung asawa na lang sa kanya mabibintang yung bata. Pero si Uriah, may integrity.
Bakit paglaban yung bayan, andun yung kaban, ano yung ganito. Ako, pupunta sa asawa ko, kakain na binigay mo. Hindi, dito lang ako. So sabi ni David, mission failed. Plan B. At sinabi ni David kay Uriah, tumigil ka dito ngayon at bukas ay payayaunin kita. Sa gayon, tumigil si Uriah sa Jerusalem sa araw na iyon sa kinabukasan. At nang tawagin ni David, siya'y kumain at uminom sa harap niya. At kanyang nilango siya, verse 13. At sa kinahaponan siya'y lumabas upang magpahinga sa kanyang higaan na kasama ng mga lingkod ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi niya binaba ang kanyang bahay. Nilasing niya, baka sakali umuwi na ito dahil lasing na. Hindi pa rin po umuwi. Mission failed. So hindi pa rin nagawa ni David. No? Plan C. Ito, pangatlo. Verse 14, at nangyari sa kinaumagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab at pinadala sa pamagitan ng kamay ni Uriah. Uriah, eto sulat, dalhin mo kay Joab. Siya mismo pinagdala ng sulat, ha? Sa sulat ito nakalagay, binuksan ni Joab, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka. Sa gayon magsiurong mula sa kanya upang sila'y masaktan at mamatay. So, Joab, ano gusto ni David? Ilagay ko sa unahan, pag nasa unahan, atras kami. Uurong di ba? Para mamatay ito si Joab. Susunod lang po ito kasi may kasalanan si Joab na pinagtakpan ni David. Di ba napatay ni Joab si Abner nung sinaksak niya? O hindi ba dapat kastiguhin ni David si Joab? O, hindi na kita kastiguhin. Ako bahala sa'yo, hawak kita sa leeg ngayon. Kaya susunod lang to si Joab. At ang mga lalaki ng bayan ay nagsilabas at nakipagbaka sa Joab at nangabuwalang iba sa bayan at sa mga lingkod ni David at si Uriah na Heteo ay namatay din. So for short, hanggang dito sa verse 27, namatay si Uriah. Yung mga nagsugo kay David, si Joab nagsugo kay David, namatay na si Uriah. Sabi ni Joab, pag si David nagtanong, sabihin mo, napana si Uriah. Talagang mahigpit ang pakikipaglaban, wala na kaming nagawa. Punta yung sugo kay David. Kari David, bumatay po si Uriah. Ganito mga nangyari. Ang sabi ni David, eto sa verse 25. Nang magkagi sinabi ni David sa sugo, ganito ang iyong sasabihin kay Joab, huwag mong masamain ang bagay na ito. Diba dapat kung walang kinalaman ng hari sa pagkamatay ni Uriah, bakit siya namatay? Bakit yung siya nilagay doon? One of my mighty men. Kumbaga sa sandatan, pangunahing general ko din to si Uriah. Pero ano sabi ni David? Ganito ang iyong sasabihin kay Joab, huwag mong masamain ang bagay na ito. Sapagkat nilamon ng tabak, maging ito gaya ng iba. Yung palakasin pa ang iyong pagbabaka laban sa bayan at iwasan at yung palakasin ng loob niya. Gano'n talaga sa bigmaan, hindi namamatay. Huwag kang magalala. Very good ba ang ginawa ni David? O very bad? Diba? Sa pagdaan ng panahon na siya ay minamahal ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon binibigay sa kanya, isang panahon na siya ay nag-relax. Isang panahon na tumigil siya sa pagsama doon sa pakikipaglaban, doon nangyari ang kanyang kasalanan. At instead na aminin niya yung kanyang kasalanan, gumagawa siya ng pagtatakip kung paano niya iiwasan yung kanyang kasalanan. Ngayon, sabi doon sa 26, nang marinig ng asawa ni Uriah, na si Uriah na kanyang asawa ay namatay, kanyang tinangisan ng kanyang asawa. Ilang araw ang pagtangis ng isang tao, lalo na general ito o may katungkulan. Usually 30 days, tinatangisan. So after 30 days, at nang ang pagtangis ay makaraan, nagsugo si David at kinuha siya sa kanyang bahay. So kinuha si Bathsheba at siya'y kanyang naging asawa at nagkaanak sa kanya ng isang lalaki. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. Sa mata ng Israel, patay si Uriah, namatay siyang bayani. Kawawa naman si Bathsheba na kanyang asawa. Ang galing ni David. Kinuha pa niya si Bathsheba dahil siya'y malungkot. Ginawa na lang siyang isa sa mga asawa ng hari. Napakabuti ni David. Sa mata ng tao, ano ang nangyari kay David?
bayani pa, nagmalasakit pa siya doon sa asawa. Hindi niya hinayaan ito kasi pag namatay ang isang asawa ng isang babae, ang babae noon, wala nang pag-aari, magiging alipin na yan. So kinuha niya para maging asawa. Napakabait ni David, pero alam ng Panginoon. Ang sabi doon, ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. And that's the end of chapter 11. 12. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David at siya'y naparoon sa kanya. Dahil dun sa verse na sinipingan ni David si Bathsheba, dito sa chapter 20, verse 27, nagkaanak. Araw lang ba yun? Sinipingan, nagkaanak? Ilang panahon ang nakaraan? 9 or mahigit? Diba? So, ganun kasi yung Bible, akala natin, kinabukasan lang nangyari. Nagkaanak ng isang lalaki. Sabi sabihin, after ng maraming panahon na nakaraan, may dumating na propeta ang pangalan ni Nathan kay David. At sinaparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang bayan, ang isa ay mayaman at isa ay mahirap. Ikwento na lang po natin dito hanggang verse 5. Dumating si Nathan, David. Magkakilala naman si David sa Nathan, kaibigan na rin yan. David, mayroong dalawang lalaki, isang mayaman, isang mahirap. Yung mayaman, marami siyang alaga. Yung mahirap, meron lang siyang isang anak, meron lang siyang isang tupang babae. Isa-isa lang yun, mahirap lang siya eh. Ginagawa niya na yun na parang anak, kumakain na kasama niya, kung ano pagkain niya, yun ang pagkain niya, pag inumin niya. Kung siya nakahiga doon, niluhiga yung kanyang alaga. Parang tayo, mga nag-aalaga ng mga ano, parang ako, yung babies namin, diba? Nasa kamar rin namin natutulog, gano'n. Anak na rin yun. So itong mahirap, hawak niya na yung tupa niya. Ngayon may isang maglalakbay dumating doon sa dalawang tao, sa mayaman at mahirap. Ang ginawa ng mayaman, hindi siya nagpatay ng isa sa kanyang mga alaga. Ang kinuha niya, yung alaga ng mahirap na minamahal niyang alaga. At yun ang inihain doon sa mayaman. Ano reaksyon ni David? Verse 5. At ang galit ni David ay nag-alab na mainam laban sa lalaki at kanyang sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. At isauli ang kordero na may dagdag na 4. Bakit may dagdag na 4? Kasi po sa verse, sa Exodo 22:1, may batas po sa Israel, pag kumuha ka ng kordero o ng tupa, at napatunayan nanguha ka, 4 ang kapalit nun. Pag kabayo, 5 yata. Ganun po yung mga katumbas nun. Galit na galit si David. Alam niyo mga kapatid, sa pagkakasala, meron 2 lingwahe ang tao. Pag ikaw ang nagkasala, usually ganito ang sa Panginoon eh. Lord, nagkasala po ako, sorry po, be merciful to me, maawa ka sa akin, nagkasala po. Sorry po talaga. Pagka iba yung nagkasala, ano ang reaksyon ng kaliwang tao? Dapat sa'yo yan. Dapat sa'yo mamatay. Dapat sa'yo, isilya elektrika, itali sa puno ng mangga na maraming antik. Ganun yung di ba, pag nagkasala. Si David, anong reaksyon niya bilang isang nagkasala? Sabi niya, ang gumawa nito dapat mamatay. At magano pa siya ng danyos. Anong sinabi ni Nathan sa verse 7? At sinabi na Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Teka, paano nalaman ni Nathan yun? That is 1 year ago. Alam lahat ng Israel, bayani ako. Pero alam kasi ng Diyos. At yung kausap niya, propeta ng Diyos. Pero, ano po nangyari? Tingnan niyo pong maigi ito Ang pamagat natin, Lessons from David's Transgressions. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, pinahiram kita ng langis na maging hari ng Israel. Kay aking niligtas sa kamay ni Saul. Ibigay ko sa iyo ang bahay at ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. Ibinigay ko sa iyo ang sangbahayan ng Israel at ang Huda. At kung totoong kaunti pa ito ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit nga iyong walang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Heteo at kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa. Diba, ikaw yun. Ginamitan ni Nathan ng talinhaga si David. Ikaw yun. So, naramdaman ni David. Kasi, ibig sabihin, sabi ni David, ano sintensya niya sa kanyang sarili? Dapat siyang mamatay. Ano ba tawag banggeta, Sister Kate? Consequence o consequence? May N ba? Consequence. Ano ang dulot? Ano ang dulot ng pagkakasala?
bunga. Ngay ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sangbahayan, sapagkat iyong niwala ng kabulan ako at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Hiteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sariling sangbahayan. Take note yung po yung verse 11. Yung verse 11 naman ang magiging tulay natin sa chapter 13 onwards. So yun na po yung yung pinaka-trailer ng chapter 13 onwards, yung verse 11. Magkakaroon ng kasamaan sa iyo sa iyong sariling sangbahayan at aking kukunin ng iyong asawa sa harap ng iyong mga mata at aking ipagbibigay sa iyong kapwa at kanilang sisipingan ng iyong mga asawa sa sikat ng araw. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, ang ginawa mo sa lihim ay ipahayag ng Panginoon sa hayag o ipakikita ng Diyos sa hayag. Nakakahiya hindi? Nakakahiya ang ginawa ni David. Kahit gaano mo itago ang iyong kasalanan, malalaman niya ng Panginoon. Ano sagot ni David? Verse 12. Sapagkat ang iyong ginawa sa lihim, ngunit aking gagawin ng mga bagay ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Si David, mga kapatid, sabi, ako'y nagkasala. Anong verse na pa? 13. Ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Ito ang pinakamagandang bagay kay David. Pag siya'y nagkasala, he don't blame anyone. Hindi yung sinabing, kasalanan ni Bathsheba, dapat hindi siya naliligo ng ganun doon. Di ba? Pag may pagkakasala ka, ikaw yun. Huwag mong i-blame ang kahit sino. Be accountable, be a man. Kahit babae ka, be a man. Yung sabihin, magkaroon ka ng paninindigan. Ginawa mo to eh. Magkaroon ka ng accountability. Ganun po yung pagkakasala. At yun ang magandang bagay kay David. Take note ulit, wag na wag pong gagamitin ito ng ibang pangkati ng pananampalataya kahit sino man. Na ang talatang ito, pwede naman pala mangalon niya o makiapi, di patatawarin naman pala ng Panginoon eh. Hindi po, may lesson lang na ipinakikita ang Panginoon dito, hindi para iyong ulitin. Diba? Gaya nung sinabi natin sa Korinto, nangasulat upang maging halimbawa, hindi upang gayahin, hindi para iwasan. Because this could be prevented. Dahil nalaman mo na anak yan ni asawa yan ni wag mo nang gagawin. Pero hindi lamang po ito nagre-rely sa tinatawag natin na pakikiapid o pangangalo niya. It goes with every sin, sa kahit anong kasalanan. Bigyan kayo ng sample. Si David, akala niya nakaraos na siya na hindi makikita ng iba, hindi nalalaman ng iba yung kanyang pagkakasala. Di ba? O, dito ba may umiinom ng patago? Outing? Patago, iinom? Kahit pa itago nyo yan. At never na never niyong gagamitin yung salita ng Diyos sa bagong tipan. Kailangan ng alak ang iyong sikmura. Kaunting alak na naman eh. Para sa walang sakit ang sikmura mo, gusto mo lang talagang uminom. Huwag mong gamitin ang salita ng Panginoon para bigyan ng kahulugan o katwiran yung sarili mong pagnanasang uminom. Ayaw ng Diyos yan. Di ba? Huwag yung patago dahil malalaman at malalaman yan at alam yan ng Panginoon. So kahit anong pagkakasala yan, hindi lang yan pakikiapid. Kahit anong pagkakasala yan, alam ng Panginoon yan. Hindi makakaalis sa paningin ng Panginoon yan. And be a man na aminin mo at magsisi ka sa Panginoon sa iyong pagkakasalang ginawa. Amen? Sino po dito ang magsasabi na hindi kasalanan yun? Hindi naman nakita. Hindi po alam ng Panginoon yan. Kahit ano itago mo yan. Alam ng Panginoon yan. Dito, sabi po, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Gayon may sapagkat ang gawang ito ay iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman ay ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. So hindi po naging kaparusahan kay David na dahil nagkasala siya, magmamana ng kasalanan yung anak niya. Hindi po ganon. Naging bunga lang po yun ng kanyang pagkakasala. Hindi po yun dahil sa kasalanang mana. No? Verse 15 onwards, ganito naman po nangyari. Kukwento ko na lang.
Nagkaanak sila, yung anak nila after 7 days, namatay. Ginawa ni David, nag-ayuno na nanalangin sa Panginoon na, Panginoon, mabuhay yung kanyang anak. Namatay yung anak. Tapos yung mga tauhan ni David, sabi, sasabihin ba natin kay David na namatay yung anak niya? Eh, nasabi na nila namatay. Ang ginawa ni David, nagbihis, kumain, naligo. David, di ba dapat nagluluksa ka, namatay yung anak mo? Ba't ako magluluksa? Patay na yung anak ko, mabubuhay pa ba siya? Naliwanagan na ngayon si David. Kung kailan ka buhay, nandun yung pagkakataon para sa iyo. Pagpatay na, wala na. Move on. Move on. Anong ginawa ni David after? Nung si David, nakabangon na sa ganitong kalungkutan, sumama na siya sa mga pakikipaglaban. Ipinanganak na si Solomon. Si Solomon ang nanay niya si Bathsheba. Pinanganak na ngayon yung sumunod niyang anak, si Solomon. Tapos nakipaglaban na siya, sumakop na ulit siya ng iba't ibang teritoryo, nakikipaglaban siya, lagi na siyang nananalo. Si David, mga kapatid, ano pa yung mga aral na makukuha natin dito? Si David, bagaman siya'y nagkasala, ang Panginoon ay mapagpatawad. Bigyan natin ng isang side muna. Si David, ang representasyon sa mga ibang kapitulo, siya si Jesus na hari na lumalaban para sa Israel. Ngayon, si David ang representasyon ng Israel. Si Uriah ang representasyon ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. Si David ay namatay sa pagkakasala ng iba. Sino ang namatay sa pagkakasala natin? May kasalanan ba si Uriah? Wala. Sino may kasalanan? Si David. Si Uriah ang namatay at umako ng pagkakasala ni David. Si David, nagrepresentasyon ng Israel o ng tao. Ang tao, magkakasala. Gaya nung si David, marami ng pag-aari, marami ng asawa, nasa kanya lahat ng mga bagay. Parang si Adan at Eva, lahat pwede na, andyan, nabili na sa lahat. Pero may isang bagay na huwag kang gagawin. At doon ka magkakasala ang kumain sa punong kahoy na ito. Kukuha nyo? Si David, nasa kanya na lahat. Huwag mong kukunin to, asawa to ng iba. That number one thing ang huwag mong gagawin. Diba? Pumasok sa kanya yung pagkakasala. O sa atin, mga kapatid, tayo mga makasalanan. Ano ang ginawa ni David nung nalaman niyang siya'y makasalanan? Tumanggap siya ng kasala. Tayo mga kapatid, mga sisi at mga bautismo ang bawat isa inyo, tayo mga makasalanan. Ano ang sabi kay David? Dapat sa kanya mamatay. Diba? Tayo mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat ba tayo mamatay? Dapat. Pero ang mercy ng Panginoon ibinigay sa atin. Nung sinabi sa atin tayo makasalanan, tumugon tayo. Tumugon si David. Nagkaroon ng pagkakataon si David ang sabi, hindi ka mamamatay. Tayo nung tumugon sa Panginoon, ano nang sabi? Datapot ang saan niya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila na tawaging, ang karapatang tawaging anak ng Diyos. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So kung si David nagkaroon ng pagkakataon nung tinanggap niya yung kanyang kasalanan, tayo man nagkaroon ng pagkakataon nung tinanggap natin ang ating kasalanan at pinapasok ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So may lesson talagang nakapaloob po dito sa kasaysayan na ito. Hindi lamang po basta ating tinitingnan na sa pakikiapid lang. Ito po yung with everything na nangyari sa sangkatauhan na pagka nagkasala ka tatanggapin mo. Kaya yun ang pangaral natin sa mga tao eh. Nagkasala kayo, nagkasala tayo, tumanggap tayo sa Panginoon. Huwag nating i-alibay, huwag na tayo magdahilan, tinanggap natin po ito. At tayo tumanggap sa ating mahal na Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos, bagaman siya'y may forgiveness, may consequence na binigay kay David. Yung consequence, mangyayari kay David sa chapter 13. Sa atin, ano naging consequence ng ating ng pagkakasala? Ano po ang nangyari nung tayo nagkasala at tumanggap ng kasalanan? Sino po ang nagdusa sa ating pagkakasala? Sino po ang napako sa krus upang tumanggap ng mga hatol na dapat ay para sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Gusto nyo ba yun?
na ang Diyos ay nasaktan, ayaw natin yon. Kaya kung tayo muling magkakasala, ating muling ipinapako sa krus ang Diyos na tumubos ng ating pagkakasala. So wag na natin uulitin. Kaya nabanggit ang mga halimbawa sa lumang tipan. Nakukuha natin yung flow. Ngayon mga kapatid, sa ating pagtatapos, sabi po dito mga kapatid, all may sin. Lahat ay nagkakasala o magkakasala, but it could be prevented. Ngayon, lahat tayo maaaring magkasala pa. Oo. Tayo, nasa lupa tayo eh. Yung ating spirito, redeemed. Yung ating katawan, hindi pa. Katawang may kasiraan pa to eh. Yung pagka tayo napunta na sa langit, yung katawan natin may kasiraan, ipapalitan ng katawang walang kasiraan. So hanggat ang katawan natin ito ay mayroong pang taglay na pagnanasa ng laman, gutom, sakit, pag-iingatan natin yon. Na huwag tayong pumasok sa tukso. Bibigay ang Panginoon ng kanyang paraan ng pag-iwas. Ito yung mga salita ng Panginoon na binibigay sa atin para hindi tayo pumasok sa tinatawag na tukso. Ang Panginoong Diyos man, nung tinukso, napatukso ba siya? Hindi. Tinukso siya pero hindi siya napatukso. Tayo pwedeng tuksuhin pero huwag tayong patutukso. But if this happens, have your accountability. You repent. Tandaan, God is merciful. God gives second chances. Pero pag yung buhay natin, mga kapatid, na maiksi lamang, ay pinalipas natin na hindi tayo nagbalik loob sa Panginoon, hindi tayo nag-make up sa Panginoon, hindi natin pinalakas yung pananampalatayang taglay natin sa Panginoon, huwag na huwag tayong masumpungan ng Panginoon na nandun tayo sa pagkakasala. At si David ay nasumpungan sa hindi na pagkakasala, kundi sa kanyang pagbabalik loob sa Panginoon. Hindi kagaya ni Saul, namatay sa pagkakasala. Tayong lahat mga kapatid ay mahal ng Panginoon. At sa makita ng kanyang mga salita, tayo ay kanyang pinatitibay sa pananampalataya. Tayo ay kanyang binibigyan ng mga paalala upang tayo patuloy na manatili sa kanyang pagtatapat. At kahit nasaan tayo, parte ng mundo, ng bansa, tandaan nyo, anak kayo ng hari. Tandaan nyo mga kapatid, kahit saan parte kayo ng Pilipinas o ng mundo, anak kayo ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng proteksyon at pag-iingat sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Ang salita ng Diyos ang magpapalakas ng loob. Anak ako ng Panginoon, iingatan niya ako sa anumang masama. Ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa pananampalataya hanggang marating natin ang buhay na wala hanggan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Muli, babasahin natin ang isa pong ating huling talata sa unang Korinto 10. Ang talata po ay 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya itutulot na kayo tuksoin ang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin din naman ng paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis. Pagpapala po sumating sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manikluhod at manalangin.